Magandang araw sa lahat. Kumusta mo ako mga pinalangga nga mga estudyante? BIT City 2C, 2D, 2H and 2I. Hinaot na amos may panglawas ug pagtuo sa atong labawng makagagahom. Ay mo kabalaka sa mga problema. Sa Mateo 6:33 gingon didto, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. So ay mo kabalaka sa atong mga panginahanglan sa inyong online classes kay masulubad ra tanan. Sa di pa nato sugdan atong presentation, allow me to greet my friends Mr. Danny Chris Imbacat o Sir Ayandel Rios nga nag-birthday karon October 22. Happy birthday mga sir and God bless. Okay, sa atong gisaad sa atong previous video, we will also configure TP-Link router and Globe Wi-Fi kit. Apan sa dili pa, ato usa i-configure ang wireless or Wi-Fi setup sa Linksys nga router. Okay? So first of all, kinahanglan nato maghibaw-an ang iyang default gateway. Sa matong buhaton, go to command prompt, type ipconfig. So aton hibaw-an nga ang iyang IP address is the default gateway 192.168.50.1. So mo ni atong gamiton class to open the firmware of our router. How to do that? Open a browser like Mozilla Firefox, type the default gateway 192.168.50.1. Okay, so use the default username and password. Admin. Okay, then find wireless option or wireless features in your router. Kani, wireless. Alright, so here natin nakita nga manual, mixed, meaning all the standards, 802.11 standards from D to N, pwede makakonect kung mix. And we can change now our SSID. Atong currently CTUSF free Wi-Fi. Ato ilisan class, muni sa makita nga Wi-Fi, BIT CT2 Super Wi-Fi. Okay? Then ato i-save. So kani siya auto, okay. Default na nga settings. Then kining SSID broadcast, meaning makita ang atong SSID ato Wi-Fi setup sa atong mga mobile devices. Kung naka-disable ni dili makita. Kung naka-enable makita. Save. Continue. Okay, then go to wireless security. Here inyo nakita WPE2 personal. So kanila sa nga setup, Wi-Fi protected access. You can change the passphrase mo ni siya makita or ato password. Example here, CTU security at 2020. Alang, CTU security at 2020. Bisag unsa, pwede na po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So depende na nato, no? CTU security at 2020. Save. Okay, so sa mga password ato gina i-try og lisod para dili sa dali ma-trace. Okay, ato nang i-test ang atong bag-o nga setup nga Wi-Fi, SSID and password. So mangita ko og computer nga na ay wireless adapter. Okay, diyan ako sa computer nga dunay wireless adapter. So ato i-try og check ha. Naka-remember mo sa password? CTU security at 2020. Ato tan-awon. Okay, nakita nato si BIT CT2 Super Wi-Fi. Mo ni atong gitawag og Wi-Fi. Actually gitawag sa SSID, Service Set Identifier. Okay? Then connect. Atong i-provide ang password nga CTO security at 2020. Pwede natin i-hide ang characters, no?
Para di makita. In case nga na kay katapad, pwede nimo i-check para di makita ang Wi-Fi password. Okay. Alright, we are now connected sa atong Wi-Fi nga gi-set up kaganina. Okay, ato i-check ang atong mga connectivity. King PC2. The-reply in tawon si PC2, meaning we are now connected sa atong router, even wala tay wired connection. So nigamit tag wireless connectivity karon. Alright, so next nato nga i-set up mao na ang Linksys, TP-Link router. Asa naman tong TP-Link router? Ako sa kuhaon. Diara ang TP-Link router. Ato i-set up ang iyang DHCP at the same time ang iyang wireless connectivity. Alright? Okay, ato nang gipuli ang TP-Link router sa atong Linksys router. So ato na i-configure ang iyang DHCP o iyang Wi-Fi connectivity. Okay, how to do that? Again, ato ka sa command prompt ipconfig. Okay, so muna atong old IP. Since we change our router, kinahanglan ta mag-release og IP o mag-renew. So unsay command? ipconfig /release to release the old one. Matud pa, how can you accumulate new ones if you keep holding the old ones? So i-let go na siya, move una. Alright, then humana kag release ipconfig /renew. After ka maka-release, mo type na pag-renew. Okay, so natay bag-o nga IP default gateway, no? Gikan sa 192.168.50.1 atong bag-o karon sa TP-Link 192.168.0.1. Okay, mo nitong gamiton to open our firmware. Open a browser and then type 192.168.0.1 and then ma-open dayon ang security. So here type mo tag default, which is admin login. Okay, na-open na nato atong firmware. So how to change our default gateway or the password of this router? Go to network. Lain ni sag mga features sa mga tabs, and every router and every manufacturer lain na sag mga buttons, pero the same ra ang concept. Alright, so go to network, LAN, change the IP address of this router. Example, I will change to 10.1. Alright, ako i-save. Okay, modification of LAN settings will result in the rebooting of this device. Okay, so magbuhat na class sa iyang rebooting or restarting. Okay, so mo ni siya class ang pag change sa IP address of a TP-Link router. So maybe sa uban nga router like Linksys, D-Link, Globe Modem, Netgear, or Microtech, lain na silang mga environment or display or screen. Alright, happy tagid mo human class ang atong rebooting or restarting. And alright, humana. So our router's IP has been changed to 192.168.10.1. So muna atong gamiton to open again our firmware. But you cannot open our firmware unless imong i-release renew ang imong old IP. Okay? So ipconfig so 0.1 lang gihapon. So ato buhaton, ato i-release. Okay, after releasing, atong i-renew. Okay, nanatay 10.1 nga IP. So magamit na nato sa atong pag-open sa iyong firmware. Admin, the default. Okay, after changing our
default gateway, makaadto na ta sa atong DHCP, wherein pwede na ta maka-change sa atong mga IP. Example here, 192.168.10.100 to 192.168.10.199. So start IP address and end IP address. So pila ka IP na ay 100 ka IP from 100 to 199. So na ay 100 ka host ang pwede ma-connect ani nga router. So pwede nato na i-change into example 10.1 man na mag-start ang atong computer og 10.2 to 10.100. Pwede nato na buhaton. Okay, remember ha natin IP nga 10.100. So aton ning ipakita 10.99. Okay. Makita gid natay pila ka computers. 90 pila? 8. 28 ba? Pila ka computers na diha? 98 ka computers. Okay. So, save. Okay, na-save naman class. Don't forget also to look for enable DHCP server. Kinahanglan naka-enable ni para makahatag ni siya og DHCP IP address or dynamic IP address. So ato na i-check ug balik. ipconfig 100 man na ato i-release. Atong i-renew. Okay, so nag-start na siya og 10.2. So nailisa na to ang 10.100. So nga na class ang pag-change sa atong dynamic IP. Okay, atong isuway og ping ang connectivity sa PC2 ug PC3. So ganina ako naman silang gi-release ninyo. Ato i-try. Ping ang IP sa PC2 192.168.10.1. Okay, na-reply ang PC2. Ang PC3 gamit na ito host name ping PC3. So reply ang PC3. Okay, so let's move to wireless configuration. Mag-create tag wifi sa atong TP-Link router. Okay, just select this feature wireless, then muni ang iyang current nga name sa iyang SSID or wifi. So for wifi 2020 ato ni i-change into example Comtech. Okay, then save, then go to wireless security, then just change the wireless password, example BIT at ilisan BIT at CTU 2020. Okay, muna atong password sa atong bag-o nga na-configured nga wifi, then save. Okay, ato na i-check last ang iyang wireless connectivity. So ako ning ibalik ang iyang one class, ang iyang desktop background into katong iyagid nga name PC1. Kung man i-change ganina. Okay, so PC1 mo ni ang desktop background ganina unya kini nga computer ako ning gitauran og wireless adapter. So naa siya wireless network connection ug naa po sa local area connection nga wired. Okay, so karon ako sa ni i-disable, no? I-disable sa nako ang akong wired connectivity, wired connection. Ako sa IP config daan ha, IP config. So nako 10.2. Karong class ako i-disable ni sa ning enable para ma-check nato ang akong wireless network. Okay, so di ana class nakita na nato si Noda ano to Comtech connect sa tay password gani BIT at CTU 2020 sakto ba? BIT at CTU 2020 BIT at CTU 2020. Okay,
Alright, we are now connected. So ato i-try ang pag-check sa atong IP sa wireless niha. IP config natag sa 10.5. Ang wired nato ganiha 10.2, 10.5. So ato i-check ang connectivity gihapon. Mo try tag-access sa PC2. Okay, atong na-access ang file sa PC2. About PC3. Ang PC3 mo gamit ako no hay sa iyang IP address instead of hostname 10.3. Okay, na-open na to ang PC3. Alright, muna siya class ang pag-configure sa Wi-Fi sa usa ka TP-Link router. Last na to nga i-configure class kaning atong Globe at Home prepaid Wi-Fi. Okay? Sige, ako sa iilis ang router o connect. By the way, ako lang i-clarify na ang atong router na ay 5 ni kapuan class ports. So kaning nakahilo muning Ethernet kani internet para ni sa atong ISP, kining upat para ni sa atong Ethernet or wired connections. Again, ang usa ka port para sa ISP, dili natin isud ang isaksak ang port or cable sa ISP para kining upat ka port na internet connection. Okay, so ako sa ilisan ang atong TP-Link o Globe at Home prepaid Wi-Fi. Okay, ato nang nataod ang atong Globe Home prepaid Wi-Fi kit. So karon ato nang i-explore ang iyang firmware. Apan sa dili pa class, ako sa tagtango akong shades kay matud pa nila mas gwapo ko na kog di mag shades. Okay? Alright, so sa ato gi-configure ganina, ato gi-disable akong wired, no? Then wireless ang nag-function. So ato naman gi-off ang TP-Link na router, so wala na naka-connect sa wireless connection. So ato na ibalik ang wired. Change adapter settings. By the way class, pakit-unta mo sa device nga naghatag na to wireless connectivity. I hope nyo ni nakitaan. Mao ni sa class of TP-Link ni siya nga wireless adapter. I hope nakita ni sa camera. Okay, so ako na ibalik. Okay, so ako na i-enable. Upon enabling this local area connection adapter or Ethernet adapter, automatic itagaan sa IP sa Globe tanawon or Globe modem. IP config, so dira 192.168.254.109. Timan niya 109 unya 192.168.254.254. So as you observe class, nawagtang ang exclamation point diri sa network icon. So yun na makita, network internet access, meaning connected na ta sa internet service provider which is the Globe Telecom via Globe modem. So how to open Globe modem firmware? Magamit ta sa iyang default gateway 192.168.254.254. Okay, so dara login security. So ang iyang default user sa mga Globe modem niha, then password at L03E1T3. So mo gining ang mga default password kasagaran sa Globe modem. Sa ako lang na experience then login. Okay, na-open na ito ang firmware sa Globe sa inyong mga Wi-Fi kit sa pinakadawat o Globe nga Wi-Fi kit or gitawag na connectivity kit. Now, arita sa mga settings. Home, connected ta, although di kayo sa kusog og bandwidth atong connection, pero we are connected sa internet. Kita man sa atong icon rin sa atong network icon. Wi-Fi basic settings, maka-change ta sa iyang SSID. Example, so for Wi-Fi kit sa CTU mo ni ang iyang SSID o niya iyang password mo ni. So pwede itong makita, no? Wi-Fi 2020 at CTU. And then devices, ang na-connected ni natay PC1, PC2 and PC3 via LAN connection, no? Connected ta via cable. Niya tools,
advance maka-set up ta sa atong gitawag og IP address. So pwede nato i-change ang atong default gateway, no? Atong nang ilisan diha. Pwede nato na ma-change. And pwede sa nato ma-change ang atong password system. Okay? Tara. Password nato and open nato sa Globe modem. So ato lang usbon class, since nakita ninyo ang atong LAN IP, pwede nato ni usbon. Pero ako lang since ato gini mo usab, ako lang usbon dinhi sa atong discussion ang Wi-Fi. Okay, dira ako ning lisan o Globe connectivity then ako ning lisan og password kusog kaayo 143. Okay, muna ang password sa atong newly configured SSID. Globe Connectivity Kit kusog kaayo 143. Strong ang atong password. Save. Okay, na-save na nato class. To make sure nga take effect ang atong configuration, atong i-restart ang atong device. So advance system, go to restart, then restart. So the router will restart. Continue. So the device is restarting, please wait. Okay, ato ang tuwaton siya. So while waiting, akong i-check. Okay, nakita na nato si Globe Connectivity Kit. So ato lang ihuwaton class nga mahuman lang iyang restarting. Okay, managid taon. So we will try to connect our new configured Wi-Fi. Connect. Ang password ato class kay kusog kaayo 143. Okay. Kaya ito i-hide. Okay. Alright, we are now connected in town sa atong configured nga Wi-Fi. So mo ni class ang pag-configure sa atong nagkadaiyang mga router. So natay configured nga Linksys, TP-Link o Globe modem. Thank you so much for watching this video class. I know medyo taas gini, but I hope you learned something out of it. Starting from the previous videos, murag ika-unom na ni nga video nato, o I hope nga dako ni katabang sa inyong pagtuon. Matod pa ni Attorney Robin Canoy, ang lungsod nga nagpakabana mao'y makapakusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga pasagaron mao'y makapukan sa kagawasan. Kung magaingon, ang tinun-an nga nagpakabana may hayag nga ugma, apan ang tinun-an nga mapasagaron ngit-ngit ang kaugmaon. Dahang salamat, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, o salamat sa inyong pag-view ani nga video. Don't forget to comment on this video, including your name, para akong mahibaw-an kung ni-view gid mo. Dahang salamat once again. God bless everyone. Bye.